pagpapuri ng Diyos. Ang topic natin ngayon, and that's all, how to handle responsibility 2026. Paano nyo ba hinandle ang responsibility nyo noong 2025? No? Meron tayong mga tungkulin every year na kailangan i-set up natin sa ating mga buhay. At itong pag-uusapan natin ay napakahalaga para hindi tayo pumalpak sa ating pag-handle sa 2026. Amen. Kasi kung nag-fail ka 2026 at 2025, so 2026, hopefully wag ka na mag-fail. Tandaan mo, itong mga tips na ito ang makapagbibigay po sa ating lahat para maging mahusay tayong mag-handling ng responsibilities. 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Whether you eat, you drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Sabi nga po dyan sa 1 Corinthians. Tandaan yan. 2026 lahat, hindi po ito base lang sa pagkain, hindi base sa pag-inom. Ito'y base rin po sa lahat ng ating gagawin this year. Amen? This year, marami tayong assignment. This year, marami tayong responsibility. Dodoblihin ng Diyos ang responsibility natin. Why? Because para mag-grow tayo at hindi na tayo pumalpak noong time ng 2025, nung last year. Alam ko po, bawat isa may mga kapalpakan na nangyari. Amen? Sa mga decision, sa mga tungkuling ginampanan, hindi nyo man na reach ang goal nyo. This 2026, hopefully, ma-reach natin ang goal na pinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay po? So, purihin po ang Panginoon. Ang una po nating gagawin, how to handling responsibility 2026. No? Number 1, pakibasa po. Amen. Praise God. Diyan pa lang, responsibility nyo. Pag sinabi kong pakibasa po, huwag mahina ang boses. 2026, responsible kayong lumakas ang boses nyo. Amen. Huwag na yung makahiya. Na kapag pinindot nyo, do it all for God's glory. Amen. Praise God. Tingnan nyo po Sige nga po, basahin natin ng malakas. Okay. Di ba? Pag sama-sama, amen, at malakas ang tinig, di ba maganda? Malakas ang puwersa. Amen? And that is excellence. Do it with excellence. Lahat ng ating gagawin, gawin mo ng napakahusay. Gawin mo ng may katatagan. Gawin mo ng may lakas ng loob ka. Huwag yung hiya-hiya sa panahon ng 2026 ngayon. Tapos na yung makahiya. Amen? Kakapal nga ng mukha natin lahat, di ba? Pagdating sa utangan. Oy, bakit doon sa sarili natin buhay dapat hindi tayo? Amen? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung ano yan, hard. Amen? So, ito nga tinuturuan ko, lalo na yung mga backup. Yung backup natin dalawa dito. So, lagi ko pong inaano sila. Ina-encourage. Lakasan nyo yung loob nyo. Humaharap kayo sa maraming tao. Huwag yung kumakanta kayo. How can you say God? Titigil yung song leader. Pag kumanta yung song leader, kakanta siya. Kaya nga back up ka Pag tumigil ang song leader, lalakasan mo ngayon. Amen? Kaya nga back up Lakasan mo, ito na yung panahon mo, tumigil. Nag-i-intercede ang song leader. Purihin ang Panginoon. Habang naggaganon siya, the great is our God. Itodo mo na. Panahon mo na Amen? Ngayon, kapag bumuga ang song leader, how great. O, laylo ka. Ganun ang backup. Amen?
Parang sa mag-asawa, pag hindi kaya ni mister, kayanin mo, misis. Amen. Kung minsan, aminado kami mga lalaki, merong kaming bagay na kahinaan ang loob, pero ang lakas ng loob ng mga babae. Amen ba? Ang mga babae ang nakakagawa kesa sa amin. Amen po ba? Saan bagay? Saan bagay? Kapag? Yun! Yun eh. Ang mga babae, napakalakas ang puwersa. At laging pinagbibigyan yan. Kapag sila ay mangungutang. Takot ang mga lalaki dyan. Basta sasabihin nyo na lang sa mga lalaki, Ling, nakautang ako eh. Yung pinanghanda natin, inutang ko lang yan eh. Ha? Huwag ka nang umangal. Bayaran na lang natin. Wala na tayong puwersa doon. Amen? So, meron kayong lakas, hindi lang sa pangutang. Ako po'y laging in-illustrate ang pangutang. May lakas o puwersa ang mga asawang babae na wala sa puwersa ng mga lalaki. Kaya nga, may equality eh. Ano yung equality? Pagdating sa God, wala nang pagkakaibang mga Hudyo, Griego, babae, lalaki, tayong lahat ay iisa sa paningin ng Panginoon. Amen? Sa kaligtasan tayo'y iisa. Pero wag mo namang underin yung asawa mo. Iisa tayo sa Panginoon. Wag yung uto. Kaya gawin mo yan. Timpla mo akong kape. Sino nagtitimpla ng kape? Sino pinagtitimpla ng kape ng asawa? Taas ang kamay? Parang ako lang Nung ako po ay may asawa, ganyan po ako Gusto ko sineserban yung mahal ko sa buhay Amen? Parang natatawa si Kuya Intoy No? Saka si Kuya Abet. So, ganun tayo Kuya Romy, ikaw. Yun. Yan matatag. Opo, Pastor. Madalas. Kasi kalong niya yung baby Kaya ako magtitimpla ng kape sa kanya. So dito mga magulong kapatid, do it with excellence. Sa taong ito, gawin mo ng napakahusay ang trabaho mo. In Colossians 3:23-24, anong sabi niyan? Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Pag pinaghusayan mo ang trabaho mo, mga magulong kapatid, no? Pag pinaghusayan mo ang trabaho mo, tandaan mo ito, may gantimpala sa Panginoon. Amen po ba? So, we are Christ-like, no? Serving God. Sabi dito, naglilingkod ka sa Panginoon, anumang ginagawa mo, sa Panginoon mo ginagawa yan. Number 2, para maging how to handling responsibility 2026, seek guidance. Ayan. Tama ba? Praise God. Para maging mahusay ang ating pag-handle sa ating responsibility, anumang responsibility yan, tandaan po natin yan, no? Hanapin natin ang guidance lagi ni God. Amen? Huwag tayong bara-barabay. Sa 2026, kung sulong ka ng sulong sa mga desisyon mo, hakbang ka ng hakbang, hindi mo man lang pinagpe-pray, hindi mo hinahanap ang guidance ni Lord, o hindi ka nagpapa-counsel, madalas hindi nagpapa-counsel. Mga mag-asawa, I advise to each and everyone, no, huwag kayong magdedesisyon nang wala ang desisyon ng asawa nyo. Amen. Dahil kailangan mag-ugnay kayo sa isang desisyon, kahit pangungutang yan, dapat sasabihin mo yan sa asawa mo. Ngayon, bigyan mo siya ng opinion. O pag kuha mo yung opinion niya, ikaw rin magbigay ng opinion sa kanya.
Bawat desisyon, kapag may asawa ka, kahit nasa abroad yan, sasabihin mo sa kanya. Mostly sa pangarap ng mga anak nyo, and mostly sa desisyon nyo na huwag niyong kakukutsabahin ng mga magulang ninyo. Mga mag-asawa, huwag na yung magpapa-advise pa kayo sa magulang ninyo kasi dalawa na kayong dapat magdesisyon dyan, mag-asawa na kayo. Hihiwalay ang babae at lalaki kapag nag-asawa na sa kanilang mga magulang at sila'y magiging isa na. At sila na yung desisyon sa isa't isa, hindi na yung magulang. Kung minsan merong mga, ganito nangyayari sa sitwasyon, no? Observation ko lang, no? Madalas to, no? Pinakikinggan ng babae o ng lalaki yung advice ng magulang nila, pero yung advice ng asawa niya, hindi niya pinakikinggan. Kaya madalas, nag-aaway. But this one I tell you, my dear brethren, kailangan kayong mag-asawa ang magdesisyon sa isa't isa. Tapos, pag napagdesisyonan nyo na, mag-pray kayo sa Panginoon. Huwag yung, alam na naman niya to. Pag dinesisyon ko naman, papayag naman siya. Hindi naman magre-reklamo sa akin yun. Hindi nagre-reklamo kasi pala desisyon ka eh. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung pala desisyon yan. Di ba? Kung minsan, kaya pumapalpak, pala desisyon tayo eh. So, seek God's guidance. Ang sabi sa Proverbs 3, verse 5 to 6, eto, lagi natin verse to, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path straight. Para maging mahusay ang iyong pag-handle sa responsibility mo, 2026, you should trust the Lord and lean not your own understanding. Huwag kang masyadong manangan sa iyong karunungan, sabi doon. Siya'y sangguniin sa lahat ng iyong mga balak. Amen? Minsan yayabang nating mga tao. Sa totoo lang may mga kayabangan tayo sa buhay natin eh. Yung kinakaya natin, di na natin kaya. Amen? Yung sige-sige pa tayo, pero kailangan na pala natin ng tulong. Kasi nga, nananangan tayo sa sarili nating lakas, sa sarili nating mga buhay, na akala natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi na kailangan ng Diyos dito. Mga magulang kapatid, si David, bago siya lumaban, nagpe-pray siya sa Lord. Bago siya sumulong, Lord, lulusob ba kami? Tapos sasabihin ng propeta, huwag kang lulusob. Mapapahamak kayo. Kaya magpo-pause si David, hindi niya gagawin yung hakbang niya. Dapat ganun tayo eh. Bago tayo hahakbang. Isa lang naman pagkakamali ni David na nagawa eh. Hindi niya sinangguni sa Lord. Bakit? Nakakita siya ng magandang babae na naliligo doon. Kung bakit naman si Bathsheba naligo pa sa ibabaw ng building. Alam niyo, pag naliligo ang babae, naked. No? Kaya nagpapasyal yung hari, ikaw man may santong sa dibdib mo. Nakalimot yata si David, hindi sumama sa labanan. Nakalimot siya, nadali siya ng kaaway. So, mga magulang kapatid, huwag kayong lalabas ng bahay ninyo nang hindi kayo humihingi ng guidance sa Lord. Amen! Bago lumabas ang bawat isang Kristiyano ng bahay, humingi muna ng guidance sa Lord. Isik muna yung guidance sa Lord. Huwag kang basta-basta labas dito, hindi ka pa nakakapanalangin. Alam nyo, napakalaki ng parte, no? Sa buhay natin ang panalangin bilang Kristiyano. Parang nakakapanghina kapag hindi ka nananalangin. Amen po ba? So, ang sarap manalangin, mga magulang kapatid. Ang sabi niyan, trust God. Lean on Him, the guidance of God. Lean on Him for wisdom. Humingi ka ng talino sa Lord. Alam ko matalino ka na, pero mas matalino ang Diyos sa'yo. Kaya hihingi ka pa rin ng talino sa Lord. Amen?
Kasi kahit matalino ka, sa paghakbang mo, pumapalpak ka pa rin. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, hihingi ng guidance at talino sa Lord. Pray before decision. Manalangin ka, isama mo, kung may asawa ka, isama mo sa panalangin mo ang asawa mo kapag magdidesisyon ka, mostly major decision. Oy, yung anak mo, magdodoktor, paano yan? Wala naman tayong yaarya, hilig-hilig magdoktor, tingnan mo nga, oh. Laging merong sakbit na ano dito. Pos, ganun ang ganun sa mga puno. No? So, kung anong pangarap ng, sabi ko nga doon sa isang sermon last year, di ba? Huwag kayong pumatay ng pangarap. Hayaan niyong mangarap ang inyong mga anak. Kung gaano katayog ang pangarap niya, hayaan niyo, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng bagay. At ipoprovide ng Lord ang pangarap ng anak ninyo. Gaano mang kamahal yan. Amen? Talagang ganon. Pag hinahanap natin ang karunungan sa mundong ito, no? Kahit gaano kamahal, magbabayad tayo. May bayad lahat dito sa mundo. Amen? Kung hindi nyo kaya, may lupa kayo, may lupa ka sa paso, ibenta mo. Oh, may aso ka, ibenta mo. Sa Bukawi, ang dami nagtinda ng aso. No? Mga pusa, ang dami yung pusa, ibenta mo doon. Oh, magbenta ka para lang maging doktor yung anak mo. Huwag nyo nga hadlangan. Ay, hindi pwede, doktor. Ang mahal-mahal niyan. Meron na tayo mga institusyon ngayon. Ang TESDA, meron ng institusyon para magpaaral ng doktor. Hallelujah. Yan ang programa ng presidente ngayon. Nakakapagpaaral na po ng doktor ang TESDA. Kaya huwag nyo hadlangan kahit mahal ang pagpapaaral ng doktor. Amen. Hallelujah. Wag lang attorney, ha? Wala abogado. Magiging sinungaling yung anak nyo. I-justify niya yung ano. Kung yun ang pangarap niya, sige. Amen? Sige lang. Isulong nyo. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Ang isang Kristiyano, wala nang takot. Amen? Wala nang takot sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi ka nga natakot kay Bombay eh. Amen? Tapos matatakot kang pag-aralin ang anak mo na gusto yung ganon. Marami na po tayong institusyon na ginawa ng gobyerno ngayon. Pray before decision and trust God's timing. Magtiwala ka sa timing ng God. Lahat kayang gawin ng Lord. Amen po ba? Yung iniisip mong imposible, kapag timing ng God yan, magiging posible. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Ito nga I will trust God's timing. Nagtiwala tayong lahat sa Panginoon na ito, naniniwala po ba kayo? Makikisamihan natin. Amen. At hindi lang kisame, sinasabi ko na noon yan, 2 years, 3 years before, 4 years before, pero nagaganap na ngayon. And this is that God's timing. Amen? Huwag kang magmamadali. May timing ang Lord sa lahat ng bagay na gusto mo sa buhay mo. Hallelujah. At naniniwala po ba kayo? Mapapa-aircon natin to. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Amen. Amen. Hallelujah. Yung iba nagkakamot. Amen. Hallelujah. So maniwala kayo sa Diyos. Yung buhay mo nga, ginawa ng Diyos eh. Amen? Pinanganak ka dito, o ngayon papalipas ka na dito. Biro mo yun, at least, thanks God. Kasi umabot ako ng 90 years old. Wow! Thanks God. Kasi umabot ako ng 50 years old. Thanks God pa rin. Amen? Ang Lord, may timing sa ating mga buhay. And thanks God. Bago ko kinuha ni Lord, nakilala ko siya. At hindi ako nawala ng kabuluhan sa mundong ito. Amen? At ngayon, babalik ako sa Diyos na nagbigay sa akin ng buhay. Thanks God talaga.
nakilala mo si Jesus nung nabubuhay ka dito. Kaya hindi dapat natin katakutan ng kamatayan. Sabi ni Pablo, para sa akin, pakinabang ang mamatay dahil makakapiling ko pa ang aking Kristo. Ngunit, ang desisyon ay nasa Panginoon. Kung hanggang saan tayo, huwag niyong madaliin. Hirap na ako, Pas. Hindi ko na kaya, Pas. Bakit? May lubid dyan. Hindi ko na nga kaya, Pas eh. Kaya nga naglagay na ako ng lubid. Para kang si Judas. Amen? Kahit Kristiyano ka, tandaan nyo to ha. Hindi lahat na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. Kahit Kristiyano ka, bata ka pang Kristiyano, tapos pinukpok ka ng maraming pagsubok sa buhay, tumanda kang Kristiyano, hindi mo nakayanan yung isang pagsubok na yon. Tapos nagpakamatay ka, baliwala yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ito counted. Alam niyo yung counted? Yung nagpapatuloy. Amen? Yung counted sa Panginoon, yung hanggang wakas, nagpapatuloy at nagiging matatag para sa Panginoon. Amen! So, yun ang counted nun. Pero pag ikaw ay umistop, nagpakamatay, forbidden yan. Forbidden po ang pagpapakamatay. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang babawi ng buhay kung hanggang saan ka lang dito sa mundo. Ngayon, kung aabusuhin mo, yung sarili mo, inabuso mo yung sarili mo habang nabubuhay ka, lesson ng lesson yung ano mo, yung buhay mo. So, ibig sabihin, pabawas ng pabawas. Pero kung hindi mo aabusuhin, pwede kang tumanda ng napakatanda eh. Gusto nyo 150? Yung tipo bang dinadaanan kayo ng mga apo mo? Yung mga apo mo, dinadaanan ka? Bakit may tumutubong halaman sa inyo? Ay, ang ganda ng dripwood nyo, parang tao. Di ba? Hindi, wag. Lola ko yan. Diyan na siya buhay pa yan. Di ba? Buhay pa yan, kumakain pa nga yan eh. Biro mo yun, 150. Sa panahon ngayon, wala na nabubuhay na maaari kung, hindi ko lang alam, basta wala nang binubuhayan, Lord, na dahil sa kinakain natin. Sarap-sarap yata kasi na may magic sarap. May bechin, no? Dati puro asin-asin lang eh. Si Job puro asin lang eh. Ngayon tayo may bechin, may paminta, may magic sarap, etc. So, let us read this. Nasa na ba tayo? Nawala. Bakit James yung binabasa ko? Okay. Praise God. Seek God's guidance. Okay, number 3. 3 na ba? Be accountable. Ayan. Para sa pag-handle po natin ng responsibility, maging accountable ka. Ano yung accountable? 1 Corinthians 4:2. Okay. The one thing required of such a servant is that he be faithful to his master. Ang sabi diyan, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, be faithful in managing what is given. Maging tapat ka. Be accountable. Amen? Be accountable para maging mahusay ang pag-handle mo 2026 ng responsibility, maging accountable ka. What I mean is, sa pagiging Kristiyano, pagdating sa family, the father, the mother, the son and daughters, all the children, and sabi dito, the servant and the manager. Basahin natin. Anong accountability ng tatay? Efeso 5:23. Patalon tayo ng 28:33. Anong sabi diyan? Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Take note. Huwag kayong magbibirong may leeg, ha? Baka ulo ka nga, leeg naman ako. Kapag hindi gumalaw ang leeg, hindi ka makakagalaw.
May stiff neck eh. Amen? So, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Inihambing po ang lalaki sa pagiging ulo kay Jesus Christ. Amen? Kaya, yung lalaki, dapat irerespeto ng babae. Ayan ang responsibility. Okay, next. At siya ang tagapagligtas nito, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. No? 28. Gayon din naman, dapat, pakibasa po, tingnan mo yung kung may asawa ka diyang katabi, tingnan mo. Narinig mo yan. Narinig mo yan. Dapat mahalin na. Diba? Ang sarap pakinggan. Kung mag-aasawa kayo, dapat mahal kayo ng asawa ninyo. Okay lang na may konting pagsiselos. Kasi mahal niya nga kayo eh. Amen? Hallelujah. Konting pagsiselos, siyempre, mga lalaki minsan, may mga kausap na babae yan, yung kaibigan na babae o nakipag-usap lang. Yung nagseselos ka sa kanya, okay lang yan. Amen? Kasi mahal ka nga niya, kaya nga siya nagseselos eh. Huwag yung sobrang seloso. Amen? Yung tipo bang nakita ka lang may hawak ng barel o may hawak ng itak. Iitaking agad yung kausap mo. Samantalang naniningil lang ng utang. Pati si Bombay pinagtripan. So, mahirap yun. So, be faithful. Maging faithful ang lalaki sa babae. Amen? Ang sabi diyan, tulad ng sa kanyang sarili, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Subalit, ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, sa babae naman, responsibility nyo. Mga babae, ano po? Parang wala kayong paggalang sa pagbasa nyo ah. Parang gusto nyo, mga lalaki lang ha. Lalakasan loob nyo. Mga lalaki, mahalin ang mga asawa pagdating sa babae. Mga babae, galang ninyo. Parang walang paggalang sa asawa. Ano mga babae? Sabi? No? Napakasimple, no? And that is your responsibility. Amen? Be accountable. Igalang mo yung asawa mo. Huwag kang pala desisyon. Yun ang sinabi natin. Amen? Sabihin mo sa kanya, kung may problema sa bahay, boy, yung anak mo si Raymart, ano ba yung nangyayari doon sa batang yun? Papogi ng papogi Iyon, no? Diba? Hindi na natin alam, ang problema na sa kanya. Gusto daw mag-abroad, o ano, diba? Sasabihin mo sa asawa mo, wag yung, hoy, Raymart, hindi pwede yung mga ganyan kung saan ka nagpupunta. Di ba? Parang ganun lang. Sasabihin mo yung tigas ng ulo ng mga anak mo sa asawa mo kung nasasakupan mo pa ang mga anak mo at wala pa itong asawa. Pag-usapan ninyong dalawa dahil iginagalang mo ang iyong asawa. Amen? So, hindi pa tapos. Ano pang responsibility? Na maging tapat po tayo. Efeso 6:1-3. Basa. Mga anak. Sa mga anak to, responsibility. Mga anak, makinig. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya saludo ako sa mga anak na inaalala pa rin ang kanilang mga magulang na kahit na may asawa na sila,
yung magulang nila, inaalala nila kapag ka bine-bless sila ni Lord. Amen? Pero yung mga anak na walang galang sa magulang, maikli lang buhay niya. Dali lang mamatay, matutsugi agad. Sige, wag niyo igalang mga magulang ninyo. Ang Biblia na totoo Amen? So, kailangan ni-respeto ang mga magulang, mga anak. Rumispeto kayo sa inyong mga magulang, wag niyong sinisinghalan. Maraming mga anak kapag ka inuutusan, dabog ng dabog Kasi hindi pa tapos mag-Roblox. Hallelujah. Amen? Kapag naiistorbo yung mga bata ngayon, nako, tingnan nyo yung mga muka. Pag binidyo nyo, tapos i-viral nyo. Ito po ang aking anak. Kapag inuutusan ko po ito, kayo na po ang magpaliwanag. Paano ko po siya papalakihin ng maayos? Ayun, marami magpapayo sa'yo. May magpapayo sa'yo, sampalin mo, batuan mo, ipakulong mo. Hindi ganyan ang mga anak, ganyan ang mga baser. So, parang pinahiyaan nyo yung anak nyo pagka ganon. So, ganon pero ang sabi ng Biblia, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, igalang mo ang magulang at sundin mong tunay. No? Anong sasabihin ng mga anak nyo? Wag na uy, wag na uy. Wag na uy, wag na uy. Daming pasaway na anak. Grabe. Sa panahon ngayon, daming pasaway na anak. Salamat na lang, nagkaanak si Ate Lot ng masunurin. Kahapon, sabi niya, may tungkulin pa siya dito sa church Chinat siya nung nanay niya. Makwento ko lang Abay Raymart. Abay ko yan No. Nag-chat po si nanay, kukunin po namin yung baboy. Sige, okay lang. Sige, unahin mo yung magulang mo. Unahin mo yung tungkulin mo doon sa bahay niyo. Salamat po pa, sa bukas na lang, bawi po ako. Yun Diba? Mamaya, bawi ka. Dami kong papapala sa'yo. Anyway, so, dapat yung mga anak may respeto, inuuna ang magulang. Amen? Dahil ang magulang, kapag nawala sa inyong buhay, kayo rin ang mahihirapan. Alam ko yan. Ang hirap kayang walang magulang na nilalapitan mo. Nay, yung apo mo, walang gatas. Nanay na naman. Diba? Nay, bigay mo na sa akin yun. Diba? Puro nanay, puro tatay, nanay. Pag wala na yung mga nanay at tatay ninyo, mahihirapan kayo sa mundo. Masarap may magulang. Amen po ba? Masarap may magulang hanggat buhay sila. Gampanan nyo yung tungkulin nyo sa kanila. Irespeto, igalang ang inyong mga magulang. At huwag nyong singhalan dahil yan ang tungkulin nyo. Mga alipin, servant, Ephesians 6 verse 4. Kung kayo namamasukan, may trabaho, huwag reklamo ng reklamo. Ito, ang sabi dyan, Ephesians 5:7. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siyang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan may nakakita man o wala upang mapuri ng mga tao, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Maraming mareklamo. Sino mga supervisor dyan sa Sumi? Maraming mareklamo ng mga servant. Maraming mga nandadayang mga servant o mga alipin o mga trabahador. Amen. Kapag wala yung supervisor, wala yung manager, petiks-petiks ang oras. Huwag ganun. Kapag napagalitan, magre-resign. Huwag ganun. Amen? Kung ayaw mong mapagalitan, kung ayaw mong makorek,
Huwag kang magtrabaho na may amo. Mag-business ka ng sa sarili mo. Para ikaw ang amo, pagalitan mo ang sarili mo. Amen! Maraming ganyan. Kaya walang pag-asenso. Namamasukan, reklamo ng reklamo. Bakit ka pa pumasok? Ang trabaho, hindi madali, mga magulong kapatid. Kahit anong trabaho, mahirap. Kung gusto mong kumita ng pera, magsikap ka, magtiyaga ka, at magpaalipin ka sa amo mo. Amen po ba? Kailangan magpaalipin tayo kasi nakikiamo tayo eh. Huwag kang magreklamo. Dahil hindi ikaw ang nagpapasahod sa sarili mo, kung hindi yung amo mo. Gawin mo ng buong puso ang trabaho mo kung ikaw ay nakikiamuhan. Tandaan niyo po yan na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Okay? Praise God. Sa mga amo, kung ikaw naman ay amo, anong sabi diyan? Handling responsibility, mga amo. Maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So kung ikaw, boss, meron kang hinahandle na mga nasasakupan mo, so maging tapat ka. Huwag mo silang papagalitan madalas kasi magwewel ka sila kasi maging mabait ka sa kanila. Amen? Maging mabuti kang amo sa mga nasasakupan mo. Mga magulong kapatid, be accountable, be faithful. Hallelujah. Okay? To your master. Remember, we are all accountable for what we have done. In Romans 4:9-12, no? Be honest, each and every one of us, for our responsibility is our accountabilities. Number four, tatapusin ko po ito. Balance and prioritize. Don't overwhelm, no? Focus on what truly matters. Wag pagsabay-sabayin, no? Wag pagsabay-sabayin. Sabi dito, balance and priorities. So kailangan may balanse kayong pamumuhay sa inyong responsibility. Huwag niyong kakaligtaan na merong church pag Sunday. Amen? Lahat. 6 days, binigay na ni Lord sa atin. Magtrabaho ng lahat. Gawin mo ng lahat. Lahat ng appointment mo, gawin mo na. Pero wag mo lang kakaligtaan. Balansin mo ang buhay mo. May spiritual ka pa rin buhay. Amen? Kung merong body, soul, and spirit, yung spirit kailangan kumain ng spiritual. Magpalakas spiritual. Kapag sama-sama tayo, malakas ang puwersa. Lagi ko po sinasabi sa inyo. Amen? Huwag niyong pagsasabay-sabayin, mga magulong kapatid, kapag napapagod kayo, umistop kayo. Kaya nagkakasakit tayo, kinakaya natin ang gusto, sinasabay-sabay natin. Amen? Sabi nga, jutay-jutay lang. Alam niyo yung jutay-jutay? Hinay-hinay lang. Huwag tayong magmadali. Kaya nga sabi ko, inot-inot lang. Isang pitak, pahinga kung kinakailangan. Isang pitak na naman, pahinga kung kinakailangan. Amen? Kung pagsasabay-sabayin natin, mauubusan tayo. Pag pinagsabay-sabay ko yan, wala tayong kuryente, walang mic, walang electric fan. No? Pag walang electric fan, maiinitan kayo. Pag nainitan kayo, hindi kayo aaten. Kasi mainit. Ang re-reklamo nyo sa akin, mainit. Saka na lang. Kaya i-chat ko kayo, napakabit ko na po yung kuryente natin. Pwede na po kayo umaten. Hindi na po mainit. Diba? Sabi nga ni FPJ, isa-isa lang. Amen? Yung nakapanood doon, isa-isa lang. Mahina kalaban. Isa-isa lang, jutay-jutay lang tayo. Huwag tayong magmadali, balance lang.
Unahin ang dapat unahin. Mapapagod tayo kapag pinagsabay-sabay natin. Christian world prioritize, no? Ang Christian world prioritize ay in Matthew 6:33, seek God's kingdom first. Yan ang priority natin. Tandaan niyo yan. May trabaho man kayo, ano man ang ginagampanan ninyo, ang priority talaga ng mga Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. You said, the Lord said, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Gusto mo? Gusto mong umunlad ang buhay mo 2026? Amen? Unahin mo 2026 ang Diyos lagi sa buhay mo. Wala nang madami-dami dahilan. Lalo na yung mga elders natin, ha? Unahin niyo ang Lord. Amen? Kahit masakit ang ingrown, umaten. Amen? Bago man lang tayo kuhanin, dahil alam naman natin, konti na lang mga birthday natin, hindi natin alam kung kailan. Amen po ba? Marami na nagsasakit sa atin, kailangan maghihanda na tayo. Bago man lang tayo mapugtuhan ng ating paglipasan dito sa earth na ito, sa panibagong buhay natin, napupuntahan natin, and hopefully, inuna natin ang Lord dito. Tandaan natin. And last but not the least, rest and trust. Handling responsibilities, rest and trust. Huwag pilitin, rest when needed. Kailangan, kung kailangan huminto, umabsent, absent muna. Huwag tayong pwersahan. Kung kailangan magkaroon ng bonding time sa inyong mga anak, gawin ninyo ito. Trust in God's timing. Psalms 27:1-2. Pag pinilit natin, ito ang payo sa atin ng awit. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Anong sabi diyan? Maliban nga si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabi-gabing kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Mahal pala kayo ng Lord eh. Next, tapos na. Pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Gusto niyo na ba magpahinga? Natawa kayo, ibang tanong yun, ano? Ibang tanong yun, Pastor. Gusto niyo ba magpahinga? Iba yung tanong na gusto niyo mamahinga. Iba yung gusto niyo magpahinga. Amen? Kapag napapagod, kayong mga asawa, alam nyo, napukpok sa trabaho asawa nyo, pagpahingayin nyo muna, Ling. Pahinga ka muna, absent ka muna ng isang araw. Maglibot-libot tayo sa garden. Diba? Hawak kamay, alalahanin natin nung tayo'y nagliligawan pa. Kuha ka ng gitara, haranahin mo ko, pupunta ako sa puno ng kamatsile. Uupo ako doon, tapos ikaw naghaharana. Magsumblero ka, ha? Yung abaka. Tapos haranahin mo ko. No? Magpakasaya kayo sa mundo, wag puro trabaho. Amen! Yung sinabing wag kayo magtrabaho, sabi ko, wag puro trabaho. Amen po ba? Tatanda kayo, makikita niyo mukha ninyo. Ay, ba't ganun yung asawa ko, batang-bata? Ako, ang tanda ko na. Paano yung asawa mo? Bili ng Kojic. Ikaw, hindi ka nagko-Kojic. Kaya pagka lumakad kayo, sasabihin, tatay mo, mag-ayos ka rin. Amen. Ay, huwag niya namang sabi, nagpabango ka. Sino naman yung ani mo? Ha? Huwag niyo sitahin. Pabayaan niyo magpabango asawa niyo. Pabayaan niyo mag-gel ang asawa niyo o magpamada ang asawa niyo. Alam ka naman kayo lang yung maganda. Gusto niyo lagi lang papagkamalan tatay yung asawa niyo. Ano yung tatay ninyo? Kalabaw. Di ba? Gusto niyo lang kumayod ng kumayod. Kayo paganda ng paganda. Hoy. Amen.
Hindi nga makapag-AI yung asawa nyo, kayo AI ng AI. Di ba? My dear brethren, that is a practical reasoning. No? Rest and trust para hindi maging pindangga ang inyong mga muka. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Psalms, maliban na ang Diyos ang magtayo ng bahay, ang tinayo, ang ginawa ng nagtayo, walang kabuluhan. Ang Diyos pa rin ang pundasyon ng bahay. Ang Diyos pa rin ang pundasyon, ang nagbabantay. Kahit na ilang bantay yan, kapag hindi binantayan ng Diyos, makakalusot at makakalusot ang magnanakaw. Amen. Ganon din sa ating buhay. Kapag hindi ka nagpahinga, mamamahinga ka. Pag hindi ka nagpahinga, mga magulang kapatid, tandaan mo, madadali ang iyong buhay. Ang gusto ng Diyos, nagpapahinga ka rin. Katulad niya na nagpahinga nung ginawa niya ang sanlibutan. Amen? At nakita niya, napakaganda. Makikita niyong kagandahan. Huwag puro hanap buhay. Huwag puro ubos-ubos lakas. Para sa anak ko to Naubos na yung lakas nyo para sa anak nyo. Sila, lumalakas. Gumaganda. Nagiging matipuno. Nakukuha yung pangangailangan. Kayong mag-asawa. Kaya maraming tumatanda agad na mag-asawa Buhos lahat. Pag malaki ng mga anak nyo, bahala na sila. Maghanap buhay sila. Huwag niyong pakainin kapag tamad. Amen. Kapag ayaw gumawa sa bahay, huwag niyong papakainin. Sabi ng Biblia yan Huwag niyong pakainin ng tamad. Ayaw magtrabaho. Hallelujah. Sakit pa ng ulo yan. Amen. Minsan sakit ng ulo yan ang mga anak Wala nang ang pakinabang, wala nang paggawa, no? Hindi na nagbibigay sa nanay o sa tatay, no? Pero may mga trabaho naman, hindi nag-share sa mga miscellaneous ng bahay, pasaway pa. Huwag niyong papakainin yan. Hayaan niyo yung pera niya, yung magpakain sa kanya. Parang natatawa kayo sa banda dyan may mga pasaway kayo anak ko, yung papakainin ng mga anak niyo. Ang Bible nagsabi niyan, hindi ako Amen. Basahin niyo ang Thessalonians. Huwag pakainin ang tamad o ayaw magtrabaho. Tingnan mo katabi mo. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Handling Responsibility 2026.